Malaking porsyento ng ating aktibidad ang nangyayari sa ating mga silid-tulugan. Dito tayo namamahinga at dito nanunumbalik ang ating lakas. Kaya importante na malaman mo ang mga bagay na ito at kung papaano mo ito babaguhin upang makaiwas mula sa mabigat na espiritu ng kahirapan sa buhay. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating pampaswerte videos. Narito ang 9 na bagay na dapat mo nang alisin kung mayroon ka man ito sa iyong silid-tulugan para hindi ka layasan ng kasaganahan, at ito ay aking ipapaliwanag sa iyo kung bakit. Una, ang sirang underwear o panloob na kasuotan ay itapon mo na. Kung ito ay may butas o may sira na, ito ay ang siyang nakakaakit ng kahirapan sa pera. Ang mga ito kasi ay malapit sa iyong katawan, lalo na sa iyong balat, at ito ay may sarili mong enerhiya. Ang pagkakaroon nito ay ang siyang nagbibigay ng hudyat sa universo na inaakap mo ang kahirapan. Ganoon din kapag walang kapares na gloves, walang kapares na medyas, mga hikaw o alahas, ang anumang walang kapares na bagay na dapat ay may kapares o kapareha. Ito ay ang siya din naguhudyat ng matinding kakulangan sa iyong buhay. Maaaring sa iyo ay wala lang ang mga ito, pero mas mahalaga na mapansin mo ano ba ang nangyayari sa iyong kaperahan kapag mayroon ito sa iyong kwarto. Kaya ibenta o itapon at palitan mo na ang mga ito hanggat maaari. Pangalawa, mga lumang damit na may kupas na kulay, patay na sinulid o yung mga damit na sobrang gamit na. Ang mga damit ay maaaring dumami o nagpapatong-patong na sa lagayan mo sa loob ng iyong kwarto. Sa paglipas ng panahon ay hindi na ito uso o di naman kaya ay nagbabago ang laki at hugis ng ating katawan. Kaya tayo ay nadadagdagan ng damit o kasuotan. Ito ay dumadami hanggang sa wala na o kulang na tayo ng mapapaglagyan ng mga ito. At ito ang dahilan para tayo ay umakit ng kahirapan sa pera. Ito kasi ay naguhudyat din ng kasalatan dahil wala na tayong lugar para sa mga bago pang bagay na dadating sa ating buhay. Ang positibong enerhiya ay napipigilan at nawawala ng sapat na daanan sa loob ng iyong kwarto. Kung ang mga ito ay wala ng kapakinabangan o rason para manatili sa iyong kwarto, ito ay mas magandang alisin mo na upang magkaroon ng sapat na espasyo para sa mga bago pang bagay. Ang pagbabawas ng mga sobrang damit ay naguhudyat na handa ka na para papasukin mo na ang mga bagong oportunidad. Pangatlo, mga bagay na pinapasukan ng alikabok na mahirap linisin, gaya ng mga figurin, libro, computer keyboard, at mga katulad pa nito. Ang dumi at alikabok ay walang magandang maidudulot sa ating kalusugan at ganoon na din pati na sa ating enerhiya. Kung maaari at kayang linisin ang mga ito, ay linisin, pero kung hindi na ay alisin na ito sa iyong kwarto. At kung ito din ay hindi mo na talaga gagamitin, ibigay na lang ito sa higit na may kailangan ng mga ito. Ang mga libro ay naglalaman ng maraming ideya at ang pagpapanatili ng mga lumang libro na hindi na ginagamit ay naguhudyat na hindi mo na kayang tumanggap ng mga bago at magagandang ideya sa iyong buhay na siyang makakatulong din sa iyong kasaganahan. Palitan na ang lagayan mo ng mga bagong libro at gawin itong lagayan na kumikilos palagi para sa mga bagong impormasyon. Pang-apat, kung may mga expired o hindi na ginagamit na mga beauty products gaya ng lotion, pabango, sunscreen o para sa buhok, ay itapon mo na. Unang-una, ang mga ito ay hindi na maganda sa balat at bukod pa diyan, sa panahon na wala ng bisa ang mga ito ay kinakapitan ng negatibong enerhiya.
Ang lahat ng nasisira gaya ng pagkain ay kinakapitan ng negatibong enerhiya at siyang nagdudulot ng matinding kawalan ng pera o anumang kasaganahan. Ang patuloy na paggamit ng mga ito sa iyong katawan ay naguhudyat na hindi mo pinahahalagahan ang iyong katawan at inaakap mo ng buong buo ang kahirapan. Samantalang ang paggamit ng mga bago at epektibong beauty products ay ang siyang magbibigay sa iyo ng malaking kapositibuhan. Panglima, ang mga sapatos na luma at sira na ay dapat mo na ding alisin sa sarili mong kwarto. Ang sapatos ay isang bagay na siya mong isinusuot sa iyong paa, na siyang parang bumubuhat sa iyo patungo sa kung saan ka man nagpupunta. Kaya magsuot nito na siyang may refleksyon ng tagumpay. Ang pagsusuot ng sapatos na bago at matibay ay ang siyang aakit ng kasaganahan para sa iyo. Ngunit sa kabilang banda naman, ang pagsusuot ng mga may butas o wala ng dikit na sapatos ay ang siyang magpapababa sa level ng iyong enerhiya. Kung ito ay wala ng pag-asa na magawa o talagang sira na, ito ay itapon at palitan mo na. Pang-anim, mga butas na kumot, sirang kobre kama, mga sirang bed frames, at mga foam na pinanipis na ng panahon ay alisin mo na. Ito ang mga pumipigil sa iyong kasaganahan at nagpapahirap sa iyo pagdating sa pera. Dito ka kasi madalas nakapwesto at nakadikit ang sariling katawan. Ang mga ito ay nagtataglay ng negatibong enerhiya, kaya mas maigi na palitan mo na ang mga ito. Kaya mas mainam na ikaw ay mabalutan na maayos, magandang kumot, kobre kama at makahiga sa isang magandang kama. Kung ang mga ito ay wala ng pag-asa na mapaganda o mapanumbalik sa dati ang itsura, ito ay itapon mo na. Pang-pito, ang mga sirang appliances, mga resibo ng bayarin, mga sobrang papeles, mga electric wires na nagkalat. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng kahirapan sa pag-akit ng kasaganahan. Kung ang paligid mo, lalong-lalo na ang lugar kung saan ikaw ay mas madalas na naglalagi o nagpapahinga, ito ang siyang magdudulot sa iyong kaisipan ng kabigatan. Kung mayroon ka ng mga ito, ay mahalaga na may bukod ka na lagayan ng mga ito. Ito ang numero unong dahilan para ikaw ay ma-overwhelm at ma-stress at ganoon na din ang pababain ng level ng iyong enerhiya, dahilan para mapalayo ka sa inaasam mong kasaganahan sa buhay. Pangwalo, ang mga hanger na walang laman o sabitan na walang gamit ay dapat na din na alisin sa looban ng kwarto. Ito din ang siyang nagbibigay ng pakiramdam at kakulangan sa buhay. Hanapan ito ng bodega o wastong mga lagayan. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ay may sabitan ng mga damit at ito ay punong-puno ng mga kasuotan na hindi mo naman ginagamit, ito ay alisin mo na. Ito din ang siyang nagpapapangit ng enerhiya na dumadaloy sa iyong sariling kwarto. Pangsyam, ang mga lantang bulaklak at halaman ay dapat na ding alisin dahil ang mga ito ay patay na at wala ng enerhiya. Ganoon din ang mga larawan na nagpapakita ng karahasan at kabigatan sa buhay. Sa kabuuan, ang kwarto ay ang siyang pahingahan natin. At dito tayo nag-iipon ng enerhiya. Mahalaga sa ating bahay, lalo na sa ating sariling silid tulugan o kwarto, ay wala ng mga bagay na aking nabanggit. May mga bagay ba ako na hindi nabanggit na nasa iyong sariling kwarto na siyang nagdudulot sa iyo ng kabigatan sa pakiramdam? Ano ito, Kalaurel? Dahil kung ano man ang nasa loob ng ating silid tulugan, kung ito man ay pangit, luma, sira at wala ng gamit o halaga, o kung ito man ay mga bago at may halaga para sa atin, ito ang siya mismong magbibigay sa atin ng enerhiya at ito ang siyang magdadala sa atin ng kamalasan o swerte sa ating buhay. Gawin na isang magandang lugar ng kapahingahan ang iyong silid tulugan at pansinin ang mga pagbabago sa iyong sariling kasaganahan. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal
ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.